Naranasan nyo na ba ang mag-akala na ikaw ay nagmamahal na sa isang tao? Yan ang kwento ng ating sender for today na si Isa sa Papa Dudut Stories. Dear Papa Dudut, tawagin nyo na lamang po ako sa pangalang Isa. Isa ako sa mga libo-libo ninyong tagahanga at kasalukuyan akong nasa Kuwait ngayon. Pero nagkakaroon pa rin ako ng pagkakataong makinig ng exclusive Papa Dudut Stories on YouTube. 21 years old ako nang magpakasal sa isang lalaking hindi ko minahal. Pero sa kinalaunan ay natutunan ko rin siyang mahalin. After a year ay nagkaroon kami ng anak na lalaki. Naging mahirap ang buhay may asawa ko, Papa Dudut. May bagay na hindi ko ginagawa noong dalaga pa ako ay nagawa ko. Dati kasi ay buhay prinsesa ako pero nang mag-asawa ako ay lahat ng trabahong bahay ay natutunan at ginawa ko para lamang walang masabi ang asawa ko sa akin. Lumipas nga ang maraming taon kahit na ng babae ang asawa ko ay pinagtsatsagaan ko pa rin siya. Kasamahin kasi ayaw kong masira ang pagsasama namin. Ngunit tao lang din ako at nasasaktan sa mga ginagawa ng asawa ko sa akin. Nang mag 7 years old na ang anak namin ni Chris ay marami ng bulong-bulungan nang naririnig ko laban sa kanya. Kesyo may kabit daw ang asawa ko na nagngangalang Jocelyn. And sad to say, yung girl ay mas matanda kumpara sa mga edad namin ni Chris. Pero binabaliwala kong lahat dahil isinubsob ko ang oras ko sa pagtatrabaho that time. Kaya pagdating ng gabi wala na akong gana na maglambing sa asawa ko kasi pagod na ako galing trabaho ay wala nang gana ang asawa ko sa akin. Dahil nga may other woman na siya. Hanggang sa sumapit ang 8-year anniversary namin. Balisa akong nakatingin sa kisame habang nakahiga sa may kama. Katabi ko ang aking asawa na naghihilik at sarap na sarap sa tulog. Malalim ang aking iniisip. Sa loob ng 8 taon simula nang ikasal tayo. Ngayon mo pang naisip na manloko sa akin? Bulong ko sa aking sarili pagkabangon ko sa kama. Ibang klase ka talaga, Chris. Marami kang sinesekreto sa akin. Pero hindi ko hahayaan na gawin mo akong tanga. Naglakad ako patungo sa drawer at dahan-dahang binuksan yon. Tila may hinahanap ako na pwede kong maging katibayan ko ng pagtataksil nga ng aking asawa. Dito lang pala tinatago nito yung wallet niya? Bulong ko sa aking sarili. Binuklat ko ang wallet, wala itong pera pero may nakita akong resibo ng isang hotel. Napatunay na nag-check-in ito sa hotel kasama ang kabit nito. Hayop ka talaga, Chris. Ang kapal ng mukha mo. Halos nang gigigil kong sabi. Biglang naghikab at nalimpungatan si Chris, Papa Dudut, at dahil nga sa taranta ko ay mabilis kong sinarado ang drawer. Pero huli na nang makita ko si Chris na dilat at nakatingin sa hawak kong wallet. Hoy Isa, anong ginagawa mo dyan? Bakit mo pinakikialaman ang drawer ko? Ang sita naman ni Chris sa akin. Sa pagkakataong ito ay hindi na ako nakapagtimpi, Papa Dudut. Ano ito ha? Tanong ko sa aking asawa habang ipinapakita sa kanya ang resibo ng motel. Pero hindi sinagot ni Chris ang tanong ko at sa halip ay lumapit siya sa akin at inagaw ang wallet. Kasama ang resibo ng hotel. Ibang klase ka rin ha? Wala ka nang maibigay na pera sa akin para sa anak mo? Nakukuha mo pang mag-check-in sa hotel kasama ng kabit mo? Hindi ako pinansin ni Chris at sa halip ay bumalik siya sa kama at anyong matutulog ulit. Sinong kabit mo ha? Ano? Sumagot ka. Gigil na sabi ko sa kanya. Huwag ka ngang maingay dyan. Bulyaw ni Chris sa akin. At saka huwag mo nga akong pagtaasan ng boses. Asawa lang kita. Yun nga eh. Asawa mo lang ako. Pero ang kapal ng mukha mong lokohin ako. Hoy Chris,
Matagal ko nang alam na may kabit ka. Sumabay na si Chris sa galit ko. Yung pala eh. Bakit ngayon ka lang nag-iingay dyan? Pinipigilan ko nang umiyak sa harap ng manluloko kong asawa. Ano bang meron si Jocelyn na wala sa akin? Mas magaling ba siya sa kama? Pero teka, ilang taon na ba yun ha? 43? Hindi ka ba nandidiri sa kanya? Kasi halos anak ka na lang niya. Itiko mo yung bibig mo ha. Kasi kung hindi, sasaktan kita. Banta ng asawa ko sa akin. O sige, saktan mo ko Chris. Paghahamon ko. Ipagpalit mo ako sa matandang yon. At dahil doon ay muling bumangon at lumapit si Chris sa akin para duruin ako. Talagang ipagpapalit kita sa kanya kasi alam mo kung bakit? Kahit na matanda na siya, may asim pa siya. Ikaw, batang bata ka nga, mapakla ka naman. Wala kang dating, nakakasuka ka pa. Pangiinsulto pa niya. Isang malakas na sampal ang agad na ibinigay ko kay Chris Papadudut. At dahil dito ay gumanti rin ito ng sampal. Buisit ka ha, inuubos mo talaga ang pasensya ko. Dito na tuluyang bumagsak ang mga luha ko. Ang sama mo talaga, sigaw ko sa kanya. Pwede ba? Umagang umaga, huwag mong sirain ang araw ko, bulyaw ni Chris. Umanda ka sa akin, kayo ng kabit mo. Pero muli akong sinampal ng asawa kong taksil. Heto isa ha, subukan mo lang na may gawing hindi maganda sa amin ni Jocelyn. Sinasabi ko sa'yo, hindi mo magugustuhan ang gagawin ko sa'yo. Pagkatapos noon ay nagbihis na si Chris at anyong aalis na ng bahay. Nanatili lamang akong umiiyak at sobrang nasasaktan sa pananakit sa akin ng lalaking minsang kong inalaya ng aking buhay. Papadudot hindi na bumalik si Chris sa bahay pagkaalis niya noong umagang yon. Sigurado ako na tumuloy ito sa kabit niya. Kaya kinabukasan ay nilusob ko si Jocelyn pero wala ito sa bahay kaya dumiretso ako sa pabrika kung saan ay parehong nagtatrabaho sina Jocelyn at si Chris. Buong lakas kong hinarap bilang legal wife ang other woman ng asawa ko. Nauwi yon sa mainit na pagkatalo at sakitan. Nagkataon namang wala si Chris nang mangyaring insidenteng yon kaya walang nagtanggol sa pobreng si Jocelyn. Nang sumunod na araw ay nabulabog ako sa pag-aalboroto sa galit na galit kong asawa. Sira ulo kang babae ka? Galit na wika ni Chris habang hinila nito ang buhok ko. Siyempre pumalag ako at pilit na kumakawala sa mahigpit na pagkakasabunot sa akin ng asawa ko. Ang lakas ng loob mong ipatanggal kami ni Jocelyn doon sa pabrika? Himutok ni Chris. Hindi kasi ako nakontento na lusubin ang kabit ng asawa ko kaya lumapit pa ako sa mga supervisor nito para masibak sila sa trabaho. Ginawa ko lang yon kasi yun ang dapat. Matapang kong sabi sa aking asawa ngunit pinagkasampal lamang ako ni Chris. Chris, tama na. Huwag mo naman akong saktan, asawa mo ko. Pagmamakaawa ko pa. Asawa kita pero hindi kita mahal. Hindi kita mahal. Halos umalingaw-ngaw ang katagang yon sa tenga ko. Isuksok mo yan sa kukote mo. Papadudot na iyak ako sa mga narinig at halos bumagsak ang aking kalooban. Samantala hindi pa natapos noon ang pagmamalupit niya sa akin dahil binigyan pa ako nito ng sampal at tadyak. Hetong tatandaan mo isa. Kahit kailan hindi kita mamahalin. Salot ka lang sa buhay ko. Wala kang kwenta. Ang wika pa ni Chris. Kung ganon sana hindi mo na lang ako pinakasalan. Naiiyak na wika ko. Yun na nga eh. Sana hindi na lang kita pinakasalan. Yung mga magulang mo lang naman ang nagpumilit eh. At saka alam ko rin na hindi mo ako mahal. Sa pagkakataong ito ay sumabog na ako sa galit. Oo, tama ka. Hindi nga kita mahal. Sa ugali mong yan, sige, ipagpalit mo ako kay Jocelyn. Talagang ipagpapalit kita kay Jocelyn kasi siya ang mahal ko. Kayong dalawa ng anak mo, hindi ko kayo mahal, tandaan mo yan. Pagkatapos ay tinalikuran na niya ako at anyong lalabas ng bahay.
Ikaw ang pinakawalang pusong tao na nakilala ko sa buong buhay ko. Sigaw ko pa sa kanya. Huwag ka nang umasa na magsusustento pa ako sa anak mo ha. Manigas kayo. Pagbabanta pa ni Chris. Parang kutsilyong sumaksak sa aking puso ang sinabing yun ni Chris, Papa Dudut. Ganyan ka naman eh. Wala kang kwentang tatay. Pagkatapos noon ay nagpasya na akong umalis ng bahay para makipaghiwalay kay Chris. Sinama ko ang aking anak at pansamantala kaming nanirahan sa aming kamag-anak. Papa Dudut, naging pagsubok sa akin ang paghihiwalay namin ni Chris dahil wala naman akong trabaho noon para sustentuhan ang aking anak. Mabuti na lamang at isang kaibigan na nagpayo sa akin na magtrabaho sa ibang bansa bilang domestic helper. Hindi nga nagtagal ay napadpad ako sa Riyadh, Saudi Arabia. Okay naman ang naging mga amo ko at kahit na maliit ang sweldo ay hindi ako nakakatikim ng pangmamaltrato sa kanila. At pagkalipas nga ng isang taon sa Riyadh ay nakilala ko naman si Amen. Nakabilang sa sikat na angkan sa Saudi at isa ring manager sa Saudi Aramco. Pero hindi ko ina-expect na magkakaroon ako ng feelings para sa kanya. Isang araw buong sipag ako naglilinis ng bahay ng aking amo. Ni hindi nga ako nagpapahinga sa trabaho dahil gusto kong magpa-impress sa kanila. Ayaw ko rin gumawa ng mga bagay na maaaring ikasira ng magandang pagtrato sa akin ng mga ito. Hindi ko rin maalis sa isipan si Amen. Sa ilang buwan ko sa Riyadh ay aaminin ko nang humahanga ako sa kakisigang taglay ni Amen. Bukod sa mabait ito sa akin ay alam kong may espesyal na pagtingin din ito. Isa, tama na. Huwag mo nang ilusyonin pa na maging Prince Charming mo si Amen. Bulong ko pa sa isipan ko. Bigla na lamang naputol ang aking imahinasyon nang marinig ko ang isang boses mula sa aking likuran. Isa? Agad akong lumingon sa pinanggalingan ng boses. Oh Sir Amen, you surprised me. Sa totoo lang ay kinilig ako sa itsura at forma ng aking amo. Hindi ko talaga may tatanggi na nahuli na ako ng charm ni Amen. Hi, panimula ni Amen sa akin. It seems you're working straight since 6 in the morning. I think you should need some rest. Napangiti ako at malalahanin talaga ang aking amo. Sir, it's okay, don't worry. After this, I will take a rest. You look beautiful today. Walang ano-anong sabi ni Amen sa akin. Well, anyway, you were born beautiful. Papa Dudut, halos pumalakpak naman ang aking tenga sa mga narinig ko mula sa aking amo. Thank you, sir. You know what, Isa? I admire you so much. Seryosong wika ni Amen. Tama ba ang mga narinig ko? May gusto sa akin ang aking amo sa isip-isip ko. I said, I admire you. Inulit nito ang sinabi ng tila makita ang ekspresyon ko na labis ang kalituhan. Sir? Pagkatapos nun ay namula na ang mukha ko sa sobrang hiya. You're blushing. Napatingin ako kay Amen at nakangiti siya sa akin. Hindi ko tuloy maiwasang kiligin dahil sadyang napakagwapo ng aking amo. Anyway, I have something for you, Isa. Pagkatapos ay kinuha nito, Papa Dudut, ang isang maliit na regalo sa kanyang bulsa. Pagkabukas niya ay tumambad sa akin ang isang maganda at makinang na gintong kwintas. Is this for me? Hindi makapaniwalang tanong ko. Tumango naman si Sir Amin. Sir Amin? Although I appreciate your kindness, but I'm curious, why are you doing all of this to me? Sumeryoso ang mukha ng aking amo. Actually, I want to say this to you long time ago. Pagpapatuloy ni Amin. Baka sa boses nito ang kaba. But I was scared to be rejected. Nanatiling nakatingin lamang ako kay Amin at naghihintay ng susunod na sasabihin nito. What if I tell you that I'm in love with you? Will you still love me? Nagulat ako sa mga narinig ko. Ha? Sir Amin? You're serious, aren't you?
Tanong ko naman sa kanya. Tumango siya at sinabing, "Yes, I'm serious." Pagkatapos ay dahan-dahan akong hinalikaan ni Amin. Banayad ang mga halik na yon at halos maiyak naman ako sa sobrang saya. Oo, aaminin kong gusto ko na si Amin simula nang dumating ako ng Riyadh at may tuturing yon na isang dream come true para sa akin. Ngunit saglit akong napaisip, tatanggapin kaya ako ng mga kamag-anak ni Amin oras na magkaroon nga kami ng relasyon. "But sir, I'm a Christian and you're a Muslim. I'm sure your family will be against us if you choose to love me." Ang wika ko. Dahan-dahang inangat ni Amin ang mukha ko para titigan ako sa mata. "Forget our different beliefs. For sure Allah will not be against us. He would understand. Isa, I am ready to marry you anytime." Natulala ako, Papa Dudut. Hindi ko ina-expect na aalukin ako ng kasal ng amo ko. Kaso ang problema ay kasal pa ako kay Chris. Sinabi ko yon kay Amin at nangako naman siya na tutulungan ako sa annulment process ng kasal namin ng asawa ko. Papa Dudut, sumunod noon ay nagkaroon kami ng lihim na relasyon ni Amin. Dahil na rin sa siguradong tutol sa akin ang buong pamilya ng boyfriend ko. Nung una naging masaya naman kami sa aming relasyon. Naging maganda ang daloy nito kaya inakala ko na wala nang katapusan yon. Pero hindi pala kaiba ang relasyon ko sa ibang mga relasyon na dumarating sa mga pagsubok. Nandyan yung nakakalata na sa amin ng mga magulang ni Amin at lantara na ang pagpapakita nila ng pagkadisgusto sa akin. Pero hindi ko naman yon alintana kung tutuusin. Kaso Papa Dudut, tumagal pa ng ilang buwan at nagtaka na lamang ako nang biglang manlamig sa akin si Amin. Bagamat hindi naman kami nagtatalo ay nangamba pa rin ako dahil baka merong ibang babae na ang aking boyfriend. Pero imbes na kausapin o kumprontahin ko si Amin ay nagsawalang kibo na lamang muna ako. Samantala isang araw ay tahimik lamang ako at magdamag na hindi lumabas ng aming dorm. Taliwas ito sa ibang Pinoy na kasama ko sa dorm na nasa lakwatsahan kapag araw ng day off. Napansin naman ako ni Yuri na isa sa mga Pinoy na kaibigan ko sa dorm pero hindi muna ako nilapitan nito. Sa pagkakalang kailangan kong makapag-isa pero hindi rin nakatiis ang aking kaibigan at lumapit din ito sa akin. "O bakit malungkot ka dyan?" tanong sa akin ni Yuri. "Dapat nga masaya ka kasi malapit ka nang umuwi ng Pilipinas." Natauhan ako mula sa aking malalim na pag-iisip at napatingin ako sa aking kaibigan. "Yun nga Yuri, kaya ako malungkot. Matatapos ng kontrata ko at magkakahiwalay na kami ni Amin." Nakaramdam ako ng kurot sa aking dibdib at sa totoo lang ay hindi ako masaya sa ideyang malapit nang matapos ang aking working contract sa Riyadh. Ayaw ko kasing malayo kay Amin at ayaw ko din ng ideya na sa pagka-uwi ko ng Pilipinas ay magkakalimutan na kami ng aking boyfriend. "Ay oo nga pala, nakalimutan ko. Anyway, mag-iisang taon na rin kayo ni Amin, di ba? Congrats ha, at least tumagal kayo." Ang wika pa ni Yuri. Napasimangot ako sa huling part na salitang binanggit ng kaibigan ko. "Ano naman ang akala mo, hindi kami magtatagal ng boyfriend ko? Masyado kasing you and me against the world ang relasyon ninyo eh." Pagpapatuloy ng aking kaibigan. "Hindi ba nga tutol na tutol sa'yo yung mga kamag-anak ni Amin? Tapos mayaman at sikat na personalidad pa yung jowa mo. Lahat ng mga mata ng mga taga rito ay nakatingin sa inyo. Ibig mo bang sabihin na wala akong karapatan na mahalin siya? Kasi isa lang akong hamak na katulong?" Sa tuwing naiisip ko ang magkaibang estado sa buhay namin Amin ay hindi ko maiwasang mawala ng pag-asa na tatagal habang buhay ang aming relasyon. Hindi naman sa ganun Isa, kaso nga ay magkaibang mundong ginagalawan ninyo. At saka hindi ba nga may kasabihan ng mga taga rito sa Saudi at para lang sa mga Saudis at Muslim ay para lang sa mga Muslim? Uminto saglit si Yuri bago nagpatuloy. "Buti naman tanggap ni Amin ang nakaraan mo. Ang swerte mo day." Napabuntong hininga ako.
Ewan ko kung swerte ba talaga ako sa kanya. Tinitigan ako ni Yuri na parang nanunuri. Bakit naman? Usisa niya sa akin. Neto kasing mga nagdaang araw parang lumalabig na sa akin si Amin. Sagot ko. Paano nanlalamig? Paki-elaborate nga. Hindi paawat ang kaibigan ko sa pagiging investigador. Alam mo yon, hindi na niya ako pinapansin at kinakausap. Tapos, hindi na siya sweet, hindi tulad ng dati. Malungkot kong sagot. So it means sawa na siya sa'yo? Sa paraan pa lang ng pagkakasabi ni Yuri ay siguradong sigurado na siya sa kanyang conclusion. Nalungkot ako sa ideya na baka nga sawa na sa akin ang boyfriend ko. Ganun ba yun? Mahirap mag-judge pero yung mga Arabong yan madaling magsawa yan sa mga babae. Tapos bukod pa dun, ang kakatipan nila. Hay nako, ayaw ko magjowa ng Arabo kasi siguradong mahahagard lang ang beauty ko. Pagkatapos ay tumawa pa siya ng malakas. Napaisip tuloy ako, Papa Dudut. Hindi ko kayang tanggapin na baka totoo nga ang sinasabi ng kaibigan ko. Nag-invest na kasi ako ng so much effort and emotions sa relasyon namin ni Amin kaya mahirap talagang mabaliwala sa bandang huli. Ano kaya ang problema ni Amin? Bulong ko sa aking sarili. Pagkatapos ay naisip kong tawagan si Amin. Maya-mayang kaunti ay kausap ko na sa phone ng aking boyfriend. So why are you calling? Tanong sa akin ni Amin sa kabilang linya. Baka sa boses niya ang sobrang panlalamig. You know the reason why? Huminto ako saglit. Pinipigilan niyang tumulo ang aking mga luha. Amin? I've been calling you since yesterday but you didn't answer my calls. Why? Is there a problem with me? Amin, please tell me. Nagbuntong hininga na lamang si Amin bilang tugon. You know what? I'm freaking out because you're so cold to me. Why? If you don't love me anymore, please let me know. Naibulalas ko pa. I still love you. Natigilan ako sa mga sinabing yon ni Amin but why are you still doing this to me? Tanong ko pa sa kanya. I have the reason why I'm doing this to you. Reason? Anong rason niya para saktan ako? Then what's your reason? I can't tell you right now, but someday you'll know. Reply niya sa akin. My God, Amin, why can you just tell me that you don't love me anymore? Naibulalas ko pa. Hindi kasi ako satisfied sa mga sagot niya na para bang iniiwan niya ako sa ere. I love you, Isa. Sa pagkakataong ito, Papa Dudut, ay hindi ko na napigilan pang maiyak. So what are your plans for this relationship? Muling nagbuga ng hininga si Amin sa kabilang linya. Okay, it's up to you if you want to go. Just go. So after all the love I gave to you, this is the only answer that I will get from you? Sabi ko na may halong panunumbat na. If you want a breakup, then fine. Papa Dudut, hindi rin nagtagal ang love story namin ni Amin. At oo, nasaktan ako kasi minahal ko na siya pero sandali ko lang naramdaman yon. At naka-move on din ako lalo na noong matapos na ang kontrata ko at nakabalik na ng Pilipinas. Hindi nagtagal after 6 months ng pananatili at pag-aasikaso ng ilang requirements ay muli akong nakabalik ng Riyadh para magtrabaho. At katulad ng kasabihan na kapag may nawala, may darating na bago. Yes, dumating sa buhay ang isang lalaking nagngangalang Muhammad. Nakilala ko si Muhammad sa Facebook sa pamamagitan ng best friend kong Arabo na si Alhaf. At dahil doon ay naging close din kami ni Muhammad sa chat hanggang sa nagbiruan kami na maghanapan kami dito sa Riyadh. Hanggang sa isang araw ay bigla na lang may kumatok sa pinto ng aming dorm. At nang buksan ko ito ay si Muhammad ang aking nakita. Surprise! Hindi ako makapaniwala nang dalawin ako ng aking special someone. I'm very surprised.
I didn't expect that you'll find me here, ang sabi ko. Well, like what I've said, I will find you wherever you are. Proud na wika ni Muhammad sa kanya. Yes, tinupad niya talaga na hahanapin niya ako saan mang panig ng Riyadh. Dali-dali ko naman siyang pinapasok sa aking dorm at pinakilala sa ilang dorm mates na naroon kasama ko, pero busy sa kanilang mga cellphone. Anyway, is it true that you can speak Filipino? Tanong ko kay Muhammad. Tumango naman si Muhammad. Gusto mo ba akong subukang magsalita? Nanlaki ang mga mata ko sa pagkagulat. Wow! Nakakapagsalita ka nga. Napangiti si Muhammad. I already told you before during our chat that I can speak your language. Pero hindi ko alam na seryoso ka pala doon sa mga sinasabi mo. Akala ko gumagamit ka lang ng translator. Natatawang wika ko pa. Well, masaya ako at kahit papaano hindi ako magno-nosebleed sa'yo. Pagpasensyahan mo na lang ang accent ko ha. Alam ko medyo nakakatawa. My Filipino friend always laugh at me whenever I speak Filipino. Okay lang yun Muhammad, ang sabi ko naman sa kanya. Pero curious lang ako kung paano ka natuto magsalita ng wika namin. Meron akong kaibigang Filipino na nagturo sa akin na magsalita ng wika ninyo. And I decided to study your language para naman makabanding ko naman ang mga Filipino workmates ko. Uminto si Muhammad saglit bago nagpatuloy. Anyway, hindi naman ako nahirapan na mag-aral ng Filipino. Actually, mas nahirapan pa ako mag-aral ng English kesa sa language ninyo. By the way, buti naman at hindi ka nahirapang hanapin yung dorm ko. Pagbabago ko naman ang usapan. Nagtanong-tanong ako sa mga friends mo sa Facebook and they gave me your exact address. Tugon pa ng binata. Pero hindi ko talaga in-expect na seryoso kang hahanapin ako dito ha, ang sabi ko pa. Napangiti naman si Muhammad. Well, I find you interesting kaya I decided na hanapin ka na. Gusto kitang makilala ng personal. Pagkatapos ay nilabas na niya ang kanyang camera phone. Anyway, can I take a picture with you? Pagpapatuloy niya. You know, I'll post it on Facebook for our friends to see na sineryoso ko na hanapin ka dito sa Riyadh. Sure. Pagkatapos ay nag-selfie kami ni Muhammad Papadudut. Then kwentuhan at tawanan. Naging masaya naman ang bonding namin kahit na medyo may pagkabulero ng kaunti si Muhammad. Pero ayos lang. Ramdam ko namang mabait siyang tao. Samantala gabi na nang umalis si Muhammad sa aming dorm. Para sa akin ay isa ang pagkikita namin yon ni Muhammad sa mga hindi ko makakalimutan. Masayang kasama ang bago kong kaibigan at aaminin ko na komportable akong kasama siya. Hindi man siya kasing gwapo ni Amin pero may katangian si Muhammad na hinahangaan ko. At ito ang kababaan ng loob niya. Malakas din ang appeal niya para sa akin kaya aaminin ko din na may posibilidad na ito ang ipalit ko kay Amin. Papadudot nagpatuloy ang friendship namin ni Muhammad. At dahil sa nararamdaman ko na sincero siya sa pakikitungo sa akin kaya nahulog na ang loob ko sa kanya. Pasekretong minahal ko si Muhammad Papadudut at alam kong ganon din siya sa akin. Pero nilihim niya yon dahil nahihiya siya sa akin. Pero Papadudut kahit na hindi siya nagtatapat ng pag-ibig sa akin ay confident ako na si Muhammad na talagang lalaking matagal ko nang hinihintay, ang aking destiny. Papadudot overall ay okay naman si Muhammad. Mabait siya, gentleman at higit sa lahat ay galante pagdating sa akin. Pero tulad ng iba ay hindi rin siya perpekto dahil paminsan-minsan ay naririnig ko na nambababae siya. Siguro dahil sa may itsura din naman siya kaya lapitin siya ng mga babae. At dahil sa mahal ko siya kaya nag-decide ako na pagpasensyahan na lamang si Muhammad at hinayaan ko pa rin na mahulog ang loob ko sa kanya. Samantala hindi nagtagal ay nagkaroon na ng lakas ng loob si Muhammad para manligaw sa akin. Then after 2 months ay naging kami na rin. Hindi ko napigil ang sarili ko dahil talagang mahal ko siya.
Naging masaya naman ang relasyon namin noong una bagamat paminsan-minsan ay naliling si Muhammad sa ibang babae. Pero okay lang, nagpapasensya lamang ako. Sa kabilang banda ay naging okay naman ako sa mga kapatid ni Muhammad na sina Al-Jilad at Al-Haf. Suportado nila ang relasyon ko sa kapatid nila. Kaya wala naman ako naging problema sa pamilya niya, ngunit papadudot 10 months simula na magsama kami ni Muhammad ay doon na dumating ang sari-saring pagsubok sa amin. Bukod sa lumala ang pambababae ng boyfriend ko ay nabuntis pa ako. Akala ko na magiging langit na ang buhay ko sa piling ni Muhammad. Pero nagkamali ako. Lumabas na kasi ang totoong kulay ng aking boyfriend. Dahil sa pagiging babaero nito ay hindi ko maiwasang magselos na nagiging simula ng malalang pagtatalo namin na kalaunan ay nauuwi sa sakitan. Hindi ako makapaniwala sa mga sinapit ko kay Muhammad. Dahil kung tutuusin ay mas masahol pa pala ito kesa sa ex-boyfriend ko na si Amin. Muli akong nakatanggap ng balita na patuloy si Muhammad sa pambababae nito. Gusto kong magalit pero sinabi ng isang bahagi ng isip ko na magtimpi. Hindi ako pwedeng magalit ng todo dahil siguradong makakasama yon sa pagbubuntis ko. Pero hindi na ako nakapagtimpi nang mahuli ko siyang nakikipag-chat ng hubot-hubad sa mga babaeng Pinay na hubot-hubad din sa kamera. Ikaw sobra ka na ha? Matagal na ako nagpapasensya sa iyo. Galit na wika ni Muhammad sa akin nang mahuli ko siya at awayin. Ako rin naman eh. Matagal na rin ako nagpapasensya sa iyo. So you go jealous with all those naked women on the video? Ang wika ni Muhammad na may halong pang-aasar. Sumabog ako sa galit. Oo, hindi mo na kasi dapat ginagawa yan, Muhammad. May girlfriend ka na at ako yun. Hindi ka na dapat nakikipag-chat sa mga babaeng Pinay na yon. At ang sama pa, naguhubad pa kayo habang magka-chat. Ngumisi lang si Muhammad at halatang nang aasar. Don't worry. Mas sexy ka sa kanila. Hindi yun ang punto ko, Muhammad. Kung nakikipag-chat ka sa mga babaeng yon, malalapit ka lang sa tukso. At kapag hinayaan kita bukas makalawa baka wala ka na sa akin. Pagpapatuloy ko. Pinipigilan kong umiyak sa harap niya, papadudot. At saka Muhammad, hindi ka na ba satisfied sa akin kaya naghahanap ka na ng ibang babae? Ano? Nagbuntong hininga si Muhammad at parang wala lang sa kanya ang ginagawa niya. Okay, I'm sorry. Hindi na ako makikipag-chat sa kanila. Puro ka na lang sorry. Pero ano, tuloy ka pa rin. Magtapat ka nga sa akin ha. Mahal mo pa ba ako? Tanong ko sa kanya. What a question, syempre mahal kita. Sagot naman ni Muhammad. Kung mahal mo ko, hindi mo ko sasaktan ng ganito. Sa puntong ito ay hindi ko na napigilan na umiyak. Itigil mo na yung drama mo, naasar na ako sa iyo. Naiiritang sabi ni Muhammad sa akin. Nagpunas ako ng luha at pilit na nagpakatatag. Kung hindi mo kayang pigilan niyang kakatihan mo, mas mabuti pang maghiwalay na lang tayo. Then go on, sinong tinakot mo? Pagmamalaki pa ni Muhammad sa akin. Nanginginig ata ko sa galit, papadudot, at hindi ko alintana ang binilin sa akin ng doktor na maglaylo daw ako sa tuwing magagalit ako. Ang sabi kasi nito ay delikado akong magbuntis at maaaring malaglag ang bata anumang oras na maggalit ako. Tinitigan ako ni Muhammad ng masama at halatang naghahamon ng away. Ano, bakit di mo gawin? Paghahamon pa nito. Natatakot ka no? Natatakot ka kasi walang bubuhay sa inyo dito sa Riyadh kundi ako lang. Hindi ko nagustuhan ang pagmamalaki ng aking boyfriend. Kaya kong mabuhay nang wala ka. Magtatrabaho ko na malayo sa iyo. Pagkontra ko. But the problem is, you're pregnant, remember? Bigla na lamang nadulas ang dila ko sa galit. Kaya nga ipapalaglag ko na tong anak natin eh. Sarkastikong tumawa ang lalaki. Are you sure you want to do that? Natahimik ako.
Kaya ko bang ipalaglag ang sarili kong anak? Una sa lahat ay hindi ko naman gustong mabuntis dahil alam kong makakasagabal ito sa aking trabaho. At dahil sa nabuntis nga ako ay natigil din ang trabaho ko. Kaya tuloy kay Muhammad lamang ako umaasa. Ngunit ang loko kong boyfriend ay sinamantalang pagkakataon para pagtaksilan ako. If you decide to do that, then go on. Bahala ka sa buhay mo. Walang pag-aalalang wika ni Muhammad. Dahil dito ay iniwan ko si Muhammad at pumasok ako sa kwarto. Pagpasok ko ay nakaramdam ako ng pagtulo ng dugo sa aking hita. Nang makita ko yon ay agad akong nagpanik at humingi ng tulong kay Muhammad. Pagkatapos ay sinugod niya ako sa ospital at doon na ako nawala ng malay. Makalipas ng ilang oras ay unti-unti kong minulat ang aking mga mata. Sumalubong sa akin ang nakakasilaw na liwanag mula sa fluorescent light sa kisame. Ginala ko ang paningin at napabuntong hininga ko nang mapagtantong nasa ospital na ako. Nararamdaman ko na may humawak sa mga kamay ko. Nang lingunin ko yon ay nakita ko si Muhammad na kagagaling lang sa pag-iyak. Muhammad, sambit ko. Isa, I'm glad you're conscious now. Naluluhang wika ni Muhammad. I'm sorry. Nag-agaw buhay ka ng dahil sa akin. Ang anak natin, tanong ko sa kanya. Pero umiling lamang siya, meaning ay patay na ang anak namin. Nakunan ako. Alam kong laking pagsisisi ni Muhammad sa ginawa niyang kasalanan. I'm sorry. Pero umiyak lamang ako noon, Papa Dudut. Sorry? I promise na hindi na yun mauulit. Sising-sising wika ni Muhammad sa akin. Please patawarin mo na ako and let's start a new life. Let's forget all our bad experiences. Promise me that you'll never hurt me again. Pagpapatuloy ko pa. I promise. Napapikit ako. Dinama ang pangakong binitawan sa akin ng aking boyfriend. Pagkatapos ay muli akong dumilat. Pinapatawad na kita, Muhammad. Pero papadudot mukhang umasa lamang ako sa wala dahil nagpatuloy pa rin si Muhammad sa pagiging babaero niya. Ganon pa rin, madalas pa rin kaming mag-away dahil doon ay unti-unti na kaming bumitaw sa isa't isa. Marami kasing kapintasan na si Muhammad. Nandoon yung sinasatanan niya ako at lantaran siyang makipag-chat sa mga babaeng Pinay na hubot-tubad. Pero kahit na ganoon ay alam kong mahal pa rin niya ako dahil madalas niya akong para sa mga tao ipagtanggol na sa kagaya sa ng mga sitwasyon taong ng ating ayaw sa letter akin. sender. Ngunit Umaasa ako na Papadudut, makikita hindi ninyo ang naging inyong sapat halaga. yun para hindi ko siya Huwag kayong tuluyang magsettle iwanan. sa isang relasyon na mali. Samantala muling natapos ang Itinatago aking ka kontrata at at hindi bunang kayang desisyon kong ipagmalaki. umuwi ng Pilipinas. Deserve nating lahat ang Gusto ko isang na rin kasi pagmamahal na makasama ang hindi pamilya tayo ko dito at nakikihati. gusto ko na rin Tandaan makawala natin sa na isang masarap relasyon magmahal na akala nang ko ay wala kang magpapasaya tinatapakang ibang at tao pupuno sa at buhay wala ko. kang sinisirang pamilya. Mabilis hanggang ako kaya naging mo pa pake ay at hindi ko kumawala na ka na malayan sa na dumating na si Ganyang Muhammad klase ng relasyon. at naabutan ng masakit aking at mahirap, pag-aal sa pero sa balutan. pagkakataong ito ay piliin at Isa? gawin mo ang tama. What Huwag are mong you iisipin doing? na wala nang Tanong ni magmamahal Muhammad ulit sa sa'yo. akin. At hindi ka na muling Naging magmamahal. pake, tipid Hindi kong mo sagot. matatagpuan ang tamang I tao know, para pero sa'yo bakit? Saan ka hanggang pupunta? nananatili ka sa maling pagmamahal. Sinagot ko ulit ang tanong niya. Uuwi na ako sa amin. Nagulat si Muhammad. What? Why didn't you tell me? Bakit? Tatakasan mo na ba ako? Hindi ka na babalik sa akin? O sisa pa nito? Halatang hindi na siya komportable sa mga nakikita at mga naririnig niya mula sa akin. Hindi ako sumagot at nagpatuloy lamang sa pag-iimpake. I know hindi ako naging mabuting boyfriend sa'yo. Yes, I hurt you before but it doesn't mean that I don't love you. Isa, hindi ako perpekto but I'm just a human. But still, my feelings for you are true. Believe me. Nangingiyak na wika ni Muhammad sa akin. Pero hindi ko na siya pinansin pa ang kanyang mga sinasabi at sa halip ay nagpatuloy na lamang ako sa pag-alis. Samantala, nakauwi din ako ng Pilipinas noong April 9, 2014. Kahit na wala akong nauwing pera ay masaya naman ako na sinalubong ng mga pamilya ko.
Samantala tumawag ako kay Muhammad via long distance call para tuluyan nang makipaghiwalay sa kanya. And as expected ay hindi naging maganda ang aming pag-uusap dahil puro sumbat ang aking mga natanggap. Pero ayos lang kasi kahit papaano ay masaya na rin ako dahil naisara ko na ang yugto na yon ng aking buhay. Hindi ko na yon babalikan kailanman. Samantala makalipas ang ilang buwan ay muli na naman akong nakapag-abroad pero sa Kuwait. Doon na ako na destino. Until now Papa Dudut, I have done many mistakes in the past pero at least marami po akong natutunan. And I realized that I didn't need someone beside me. Sapat na po sa akin ang aking pamilya. Anyway, pagkatapos ko po ay napakarami ng naging babae pa ni Muhammad sa Facebook kaya masasabi kong nakalimutan na rin niya ako. Papa Dudut, nagpapasalamat ako sa mga bumubuo ng inyong programa sa YouTube. Tunay nga talagang kapanapanabik na abangan ang lahat ng kwento sa Papa Dudut Stories. Pakibati na lang po ang mga kaibigan kong sina Chel, Emong, Marilyn, Yuri, Marie, Mary Ann, Lerad Anthony at sa lahat ng mga kakilala kong tagapakinig mo. Marami pong salamat and more power sa inyong YouTube channel. Lubos na nagpapasalamat, Isa. Maraming salamat sa iyo Isa sa pagbabahagi mo ng iyong Papa Dudut Stories. Nakakalungkot lamang dahil 3 lalaki ang nanakit sa iyong damdamin. Ngunit lahat ng iyon ay nalampasan mo at mas pinili mong manatiling matatag para na rin sa pamilya mo. Mga kaibigan, ganyan po talaga ang pag-ibig. May pagkakataon talaga na magkakamali tayo sa pagpili ng taong mamahalin natin. Darating talaga sa puntong magdududa ka, magsiselos ka, masasaktan at iiyak ka at susuko pero eventually ay matatanggap mo rin ang katotohanan na hindi para sa iyo ang taong yon. At makakapag-move on ka rin. Para po yung trial and error, ang mahalaga ay sumubo ka. Pero mga kaibigan, naging masalimuot man ang iyong experience sa pag-ibig ay huwag pa rin po kayong mawawala ng pag-asa. Buksan mo ang iyong puso para magmahal muli dahil meron at meron ding taong darating para mahalin at pahalagahan ka. Just wait for the right time. At para naman sa mga listeners natin na katulad ng sinapit ni Isa, palayain mo ang iyong sarili sa isang relasyong mapang-abuso. Lumaya ka mula sa taong hindi nakikita ang halaga mo. Huwag kang magpaalipin sa kanya at lalong huwag mong ikulong ang sarili mo sa mapagkunwaring ligaya. Dear Papa Dudut, kumusta at isang magandang gabi sa iyo at sa lahat ng mga nakikinig ngayon sa Papa Dudut YouTube channel. Marami akong napakinggan na kwento na nagbigay ng inspirasyon sa akin para sumulat din at ibahagi ang aking kwento ng pag-ibig. Sana po ay pag-ukulan niyo ito ng pansin. Itago niyo na lamang po ako sa pangalang Lisa, isang byuda. At 60 anyos na. Naninirahan ako ngayon dito sa Taguig. October 20, 2018 nang mamatay ang asawa ko. Nagsama kami ng mahigit 50 taon at may 7 kaming anak, Papa Dudut. Ikinasal kami ng walang pag-ibig sa isa't isa dahil pinagkasundo lamang kami ng mga magulang namin. Gayunpaman, masasabi kong naging maayos naman ang buhay namin at ang pagsasama namin. At kinalaunan ay natutunan ko rin siyang mahalin hanggang sa mamatay siya. Nang mawala ang asawa ko ay kalungkutan ang dinanas ko. Kaya para malibang, ay ginaya ko ang mga apo ko. April 12, 2019 ay nakipag-textmate ako sa isang lalaking nagngangalang Ernesto na taga Bicol. Papa Dudut, madali kong nakasundo si Ernesto dahil sa masaya siyang ka-text at kausap sa phone. Sa kabilang banda ay wala akong itinago sa kanya. Sinabi ko sa kanya ng maaga na 60 anyos na ako at mahirap lang. Tinanggap naman ako ni Ernesto na 54 anyos at isang mayaman na engineer.
At doon sa madalas naming pagte-text at pagtawag ay unti-unting nahuhulog na ang loob namin sa isa't isa. Aba, bakit kaya kinikilig ang aking pinakamamahal na lola? Tanong sa akin ng apo kong si Mona. Sino ba kasi yung katext ninyo at hindi ninyo na po mabitaw-bitawan ang cellphone ninyo o sisa pa niya sa akin? Napangiti lamang ako bilang sagot sa kanyang tanong, Papa Dudut. Lola, ano po? Talagang mausisa talaga ang apo ko. Hindi ka rin makulit na Mona, natatawa kong sabi sa kanya. Curious lang po kasi ako kasi Lola, ngayon ko lang po kayo nakitang naging masaya ulit pagkatapos mamatay ni Lolo. Sino po bang nagpapasaya sa inyo ha? Gusto talaga niyang malaman ang kasagutan kaya matyaga siyang naghintay ng response ko. Huwag mong sabihin to sa mama mo ha. Apo, meron akong ka-textmate, Ernesto ang pangalan niya. Alam mo ba, nararamdaman kong may gusto siya sa akin pag-amin ko sa kanya. Nanlaki naman ang mga bilugang mata ni Mona. Tila ba hindi siya makapaniwala na sa edad kong ito ay meron pang magkakagusto sa akin. Talaga po Lola? Teka, paano niyo naman po nasabi na may gusto po siya sa inyo? Usisa pa sa akin ang apo ko. Kung babasihin yung mga tinetext niya sa akin halatang may gusto siya. Sobrang maalalahanin siya sa text tapos palagi niya akong kinukumusta. Sabi niya pa sa akin, hindi raw nakukumpleto ang araw niya kapag hindi niya ako nakaka-text. Tapos, alam mo ba apo? Gusto raw niya ako makita at makilala ng personal. Nasasabi kong kwento sa kanya. Teka Lola, alam po ba ng ka-textmate ninyo na alam niyo na Lola na po kayo? Tanong pa niya sa akin. Iniisip niya siguro na baka nagpapanggap akong bata kaya merong nagkagusto sa akin. Oo apo. Bago pa lang ako makipag-text sa kanya sinabi ko na isa akong 60 anyos na lola. At alam mo kung anong sabi niya? Ayos lang daw sa kanya. Kaya heto matagal na kaming textmates. Lolo na rin po ba yung textmate ninyo? Ang sabi niya sa akin 54 lang daw siya. Sagot ko. Lalong hindi makapaniwala noon ang apo ko. Talaga 54 lang siya? Ibig sabihin pala halos 16 na taon po ang tanda ninyo sa kanya. Ibang klase po kayo, Lola Lisa. Lola na, pero lumalove life pa ang peg. Natatawang sabi pa niya sa akin. Samantala, kinagabihan bago ako matulog, ay nakatanggap ako ng tawag mula kay Ernesto. Gawin na naming dalawa na bago matulog ay tinatawagan niya ako. Hi Lisa, kumusta? Namiss ko kasi ang boses mo kaya ako napatawag. Sabi sa akin ni Ernesto. Eto, ayos naman ako. Ako rin namimiss na kita. Kinikilig kong pag-amin sa kanya. Yung pag-text at pagtawag mo sa akin, ang kaisa-isang libangan ko lang. Lalo na kapag mag-isa lang ako dito sa bahay. Alam mo gusto rin kitang tawagan sa cellphone mo kaso wala akong perang pantawag Mahigit 6 pesos din kada minuto ang tawag sa cellphone. Kaya hanggang text-text lang muna ako. Ang sabi ko naman sa kanya, huwag kang mag-alala. Ako na lang palagi ang tatawag sa'yo. Nabasa mo na yung huling text ko sa'yo kanina? Naalala ko yung huling text message niya sa akin. Oo, tama ka dun sa text mo. Total naman matagal na tayong textmates. Bakit hindi mo na tayo magkita ng personal? Saan mo ba gustong lugar para magkita tayong dalawa? Tanong ko sa kanya. Pagkatapos noon ay nagkasundo kaming magkita sa isang lugar na espesyal. At yung makakapamasyal kaming dalawa. Nagkasundo rin kami na pareho kami magsusuot ng pulang damit para kapag nagkita kami ay madali naming makikilala ang isa't isa. Nakaramdam ako ng sobrang pananabig noon sa pagkikita namin. Samantala'y madalas magpasaring sa akin si Ernesto
na kesyo gusto raw niya ako pero tinawanan ko lang ang lahat dahil una, siya ang magkakagusto sa isang lolang tulad ko. At saka masyado na ako matanda para sa pag-ibig. Sa kabilang banda ay natuloy ang una naming pagkikita kinabukasan. Nandito na ako, Lisa, sabi sa akin ni Ernesto habang magkausap kami sa cellphone. Nakaramdam naman ako ng sobrang pananabik. Talaga, nasan ka na ba? Ano bang palatandaan sa iyo para makilala kita? Siya ang nagtanong sa akin. Katulad ng napag-usapan, nakasuot ako ng pulang blouse. Tapos itim na palda. Dalawa ang dala kong bag, yung isa ay itim. Nakasalamin ako, nakatakong, at saka syempre lola na, sabi ko naman sa kanya. Pagkatapos noon ay naputol na ang tawag at matyaga akong naghintay noon kay Ernesto. Hanggang sa may lumapit sa akin na lalaki na nagpakilala siyang si Ernesto. Ikaw pala si Ernesto, matangkad. Maputi ka pa at saka gwapo ka pala talaga sa personal. Puri ko sa kanya. Salamat sa papuri, Lisa. Siya nga pala sa Loyola Heights ako nakatira. Malapit lang yun dito. Sama ka sa akin. May mga hinanda akong sorpresa para sa iyo. Pag-aaya ni Ernesto sa akin. Siyempre agad naman akong pumayag at wala pang 30 minuto ay nasa loob na kami ng bahay ng kaibigan ko. Hindi ko akalain na mansyon pala ang bahay mo. Manawak din ang bakuran mo. At yung kubo, ang totoo niyan ay kasing laki na yan ang bahay namin sa Maynila. Manghang sabi ko sa kanya. Sino-sino ba naman ang kasama mo dyan sa bahay ninyo? Agad namang sumagot si Ernesto sa tanong ko. Ako lang mag-isa. Actually, hindi pala. Kasama ko yung mga kasambahay ko. Aniya. Mga pamilya mo. Usisa ko sa kanya. Iwalay na ako sa asawa ng 9 na taon, hindi ba? Tapos yung mga anak ko, nanay ko at yung kapatid kong babae nasa ibang bansa na. Kwento pa niya sa akin. Ang lungkot naman. Ako nga kasama ko pa sa isang bahay yung mga anak at apo ko. Kahit na sabing maliit lang ang bahay namin, ang sabi ko naman sa kanya. Ngayon, alam mo na kung bakit malungkot ang buhay ko. Kasi nag-iisa lang ako. Kaya naging libangan ko na ang pakikipag-textmate at nagpapasalamat ako at nagkakilala tayong dalawa. Sino mag-aakala? Ang pag-iimbento ko ng numero makikilala ko ang isang babaeng katulad mo. Nakangiting wika ni Ernesto sa akin. Para bang pinagtagpo talaga kami ng tadhana. Pagkatapos noon ay nilibot namin halos ang buong paligid ng kanyang bahay. Hindi nagtagal ay dinala niya ako sa likod ng bahay kung saan ay may malaking swimming pool. Sa gilid ay magagandang ilaw at maliliit na fountains. Sa hindi kalayuan ay nakita ko na ang sinasabi niyang sorpresa. Isang romantic dinner date with him. Masarap at healthy na pagkain ang sinerve sa amin ng mga kasambahay ni Ernesto. Tuwang-tuwa silang lahat sa amin at meron pang isa na nagsabing bagay daw kami ng amo niya. Pagkatapos noon ay iniwanan nila kami at nagkaroon kami ng private romantic dinner. Lisa, noong namatay ba ang asawa mo sumagi ba sa isipan mo na magmahal ulit? Maya-maya'y tanong sa akin ni Ernesto. Naku Ernesto, matanda na ako. Hindi ko na dapat iniisip pa yan. Natatawang sagot ko sa kanya. Dapat sa edad mong yan, may makatuwang ka. Dapat sa buhay. Sabi pa niya sa akin. Hindi na ako umaasa pang magkakaroon pa ako ng buhay pag-ibig. Ipapaubaya ko na lang yun sa mga kabataan. Ang sabi ko naman sa kanya. Ngunit hindi tumigil si Ernesto sa pangungumbinsi sa aking magmahal ulit. Lisa, bakit hindi mo subukang magmahal ulit? Ano ngayon kung may edad ka na? Sa pag-ibig naman age does not matter, ika nga. Muli akong napahagikik. Hindi na ako umaasa pa na may magmamahal pa sa akin. At sino naman na magmamahal sa akin? Kapwa ko matanda, lolo? Paano kung sabihin ko sa iyo na merong nagmamahal sa iyo? Panunubok niya sa akin. At sino naman yun, Ernesto? Ikaw?
panguhuli ko sa kanya. Bakit hindi? Sabi niya sa akin sabay kindat. Pagkatapos noon ay nagtawanan lamang kaming pareho habang ini-enjoy ang gabing yon na magkasama kami. Papadudod simula noon ay mas naging malapit kami ni Ernesto sa isa't isa. At nang tumira na siya sa Maynila dahil sa trabaho niya ay madalas na kaming lumabas para mamasyal. Oo, papadudod, para kaming magkasintahan. Madalas siyang magparamdam sa akin hanggang sa isang araw. Isa ng pagtatapat ang kanyang ginawa. Nakareceive ako ng text message mula sa kanya na nagsasabing mahal niya ako. Ako naman ay nagulat sa akin nabasa kaya nag-decide ako makipagkita sa kanya para klaruhin sa kanya ang lahat. Seryoso ka ba talaga doon sa sinasabi mo sa akin? Totoo ba talaga na mahal mo ko? Yun ang una kong tanong sa kanya pagkarating niya sa aming meeting place. Oo, totoo yun, Lisa. Mahal kita at handa kong panindigan yun. Seryoso niyang sabi sa akin. Pero matanda na ako, hindi ba? Sabi ko sa kanya at para bang nahihiya akong entertain ang posibilidad na maging kami. Pareho lang naman tayo. At saka hindi ba may kasabihan na pagdating sa pag-ibig, age does not matter. Panunubok pa niya sa akin. Ano bang nakita mo sa akin? At sa dinami-rami ng mas batang babae dyan, ako pa na isang lola ang minahal mo. O sisa ko pa sa kanya. Samantala'y huminga naman ng malalim si Ernesto. Bago nagpatuloy. Hindi ko ma-explain kung bakit. Basta sabi ng puso ko mahal kita. Besides, puso naman ang nagdidikta ng kung sino ang mamahalin, hindi ba? Hindi ako naka-imik sa kanyang sinabi. Sinuri ko mabuti ang aking damdamin at aminin kong isinisigaw talaga ng puso ko ang pangalan ni Ernesto. Pero itinatanggi ko yon sa aking sarili dahil na rin sa aking limitasyon. Lisa, mahal mo rin ba ako? Seryosong tanong niya sa akin. Kung hindi mo ko mahal, sige, titigil na ako. Naghihintay siya ng sagot sa akin. Matanda na kasi ako, Ernesto. Kaya ako nag-aalinlangan. Pag-amin ko naman sa kanya. At saka kamamatay pa lang ng asawa ko. Ayaw ko namang maging panakipbutas ka lang. Dagdag ko pa sa kanya. Di maghihintay ako hanggang sa handa kang magmahal. Sagot naman niya sa akin at tila ba ayaw niyang sumuko, papadudot. Napatingin naman ako sa kanyang mga mata at nakita ko naman ang sincerity doon. Ganyan mo ba talaga ako kamahal? Tumango naman siya bilang sagot sa akin. Lisa, alam kong nararamdaman mo naman na totoong mahal kita. Nagdadalawang isip ka lang na tanggapin ako dahil iniisip mo na malaking agwat ng edad natin. Lisa, heto lang ang tatandaan mo. Kahit sino ka pa, kahit ano pa ang itsura mo, edad mo walang makakapigil sa akin na mahalin ka. Paniniguro pa niya sa akin. Papadudod, sa totoo lang ay hindi ko ginusto ito. Lalong ayaw kong malaman ng mga anak ko. Pero siyang nagsabi na dapat ay ipaalam niya sa mga anak ko na gusto niyang hingin ang kamay ko. Nabigla ako noon at hindi ko alam ang sasabihin ko. Naguguluhan ako ng mga panahong yon, papadudod. Hindi ko akalain na mapapamahal sa akin si Ernesto at ganon din siya sa akin. Hindi ko akalain na kahit matanda na ako ay madadali pa ako ng mahika ng pag-ibig. Papadudot, na sabi ko na sa sarili ko na hindi na ako mag-aasawa pang muli, pero sinubok talaga ng tadhana ang prinsipyo ko. Sa tuwing nakikita ko at nakakasama si Ernesto, hindi ko maiwasan na ma-in love sa kanya. Dahil doon ay napag-usapan tuloy kami, lalo na ng mga taong nakakakilala sa akin. Kaya naman nagpasya ako noon na iwasan muna si Ernesto. Nagpalit ako ng SIM card para hindi na siya makatext. Kaso papadudot, hindi ko rin napigilan ang sarili ko dahil palaging si Ernesto ang nasa isipan ko.
Hanggang isang araw, muli ako nakatanggap ng tawag mula kay Ernesto. Lisa, akala ko nawala ka na. Akala ko hindi mo na ako sasagutin yung mga text ko at tawag sa'yo. Ano bang nangyari ha? Nag-aalalang tanong niya sa akin. Nasira lang kasi yung dati kong cellphone. Yun na lamang ang pinalusot ko noon sa kanya. Pero nakahalata pa rin siya na nagsisinungaling ako. Iniiwasan mo ba ako? Alam mo Lisa, dahil sa ginawa mo nagkasakit ako. Nagulat naman ako at labis na nag-worry para kay Ernesto. Ha? May sakit ka? Dahil sa kakaisip ko sa'yo, 3 araw na akong hindi pumapasok sa trabaho. Dahil sa sakit ko. Ngayon kung patuloy mo akong iiwasan asahan mo ang lalala ang sakit ko. Sabi niya sa akin sa kabilang linya. Labis naman akong nag-alala para sa lalaking mahal ko. Huwag mo naman akong takutin Ernesto. Saway ko sa kanya. Nagbabaka sakaling nagbibiro lamang siya. Hindi kita tinatako, totoo ang sinasabi ko. Aniya. Dahil doon ay napilitan na akong sumuko. Sige, hindi na kita iiwasan, pangako. Dali-dali naman akong pumunta sa kanyang bahay. Sumakit pa nga ang mga kasukasuan ko sa pagpunta sa kanya. Pero wala akong pakialam. Ang importante ay makita ko ang kalagayan ni Ernesto. Kasi naman nagpapabaya ka sa katawan mo porket bata ka pa. Natatandaan kong sabi ko sa kanya habang inaasikaso siya sa kanyang kwarto. Salamat Lisa at pumunta ka pa dito para lang alagaan ako. Wika ni Ernesto sa akin. Kahit na may sakit siya ay ramdam kong masaya siya dahil kasama niya ako. Ayaw ko kasing may mangyaring masama sa'yo. Hindi ko mapapatawad ang sarili ko Ernesto. At saka ayaw ko rin na may mangyaring masama sa'yo kasi mahalaga ka sa akin. Hindi ko kakayanin kapag nawala ka sa akin. Pagkatapos noon papadudot ay hindi ko na napigilan pa ang sarili ko at muli kong ibinalik ang komunikasyon namin. At sa pagdaan nga ng mga panahon ay si Ernesto lang ang laman ng isipan ko. Hindi na ako makatulog at makakain dahil doon. At kapag magkasama kami ni Ernesto ay natutokso akong yakapin siya. Papadudod sa pagkakataong yun ay aminado na akong mahal ko talaga siya. Pero hanggat kaya ko ay pinipigilan ko pa ang sarili ko. Dahil na rin siguro sa takot sa mga magiging reaksyon ng mga taong nasa paligid namin. Hanggang sa isang maulan na araw. Muling napansin ni Ernesto ang aking kalungkutan. Kaya nag-worry siya at nagtanong sa akin. Hindi nagtagal ay nasakyan din niya ang aking iniisip. Lisa, sundin natin kung ano ang nararamdaman natin. Kahit sino ka, kahit na sabihing mas matanda ka pa kaysa sa akin, wala akong pakialam. Tanggap kita kahit ano pang nakaraan at itsura mo kasi mahal kita. Lisa, ikaw na ang perpekto para sa akin. At kung tatanungin mo naman ako, kung anong nakita ko sa iyo, ang masasabi ko lang ay ikaw ang sinasabi at binubulong ng puso ko. Yan ang sabi niya sa akin habang sumisilong kaming pareho sa dalang payong ni Ernesto. Hinahatid niya ako noon pauwi sa aking bahay. Samantala, napatingin lamang ako sa kanya na may pag-aalala sa sasabihin ng mga taong nakapaligid sa amin sakaling mapagpasyahan namin ni Ernesto na pumasok sa isang relasyon. Wala akong pakialam sa mga sasabihin ng tao sa ating dalawa. Basta ang mahalaga ay mahal kita. Yun naman ang paninigurado ni Ernesto sa akin. Sana'y maramdaman mo ang katapatan ko sa iyo. Hindi ko naman hinihingi sa iyo ang pagsagot agad sa akin. Ang sa akin lang ay huwag mo sana akong iwasan. Nasasaktan kasi ako, muli niyang sabi sa akin. Hindi ako nagsalita noon pero napasandal ako sa kanyang mga braso. Nang mga sandaling yon ay sinamantala ko na ang pagiging knight in shining armor ni Ernesto sa akin. Alam mo ba noong nasa bahay ako, nag-text sa akin ang apo mo at ang sabi niya, na stranded ka raw dito. Siyempre ako naman hindi mapakali sa bahay.
Nag-worry ako sa iyo. Kaya heto, nag-decide akong sumuong sa malakas na ulan kasi ayaw kitang mapahamak. Hindi ko mapapatawad ang sarili ko kung may mangyari sa iyo masama, sabi pa niya sa akin. Naantig naman ang puso ko sa mga sinabi niya, kaya hindi ko na napigilang maluha. Napansin naman agad yun ni Ernesto at inalo niya ako. Pagkatapos noon ay ligtas akong nakauwi sa bahay. Habang doon ko na pinatulog si Ernesto dahil sobrang lakas pa rin ng ulan noon. Samantala kinagabihan habang nakikinig sa radyo ay narinig ko ang payo ng isang radio announcer na minsan lang tumibok ang puso. At samantalahin na ito, kung wala namang kayong masasaktan, at ang sabi rin niya na kailanman ay huwag kang matatakot na magmahal. Doon ako naliwanagan, Papa Dudut, at makalipas ang 5 araw ay isang desisyon na ang aking ginawa. Ernesto, may sagot na ako dun sa pagmamahal mo sa akin. Panimula ko sa kanya. Anong sagot mo? Curious at nasasabik na tanong sa akin ni Ernesto. Naisip ko kasi na panahon na para magmahal ako ulit. Tapos na ang pagluluksa ko sa pagkamatay ng asawa ko. At napagtanto ko na hindi ko dapat pigilan ang sarili ko na mahalin ka, kaya heto Ernesto, buong pagmamalaki kong sasabihin sa iyo na mahal kita at handa akong maging kasintahan mo. Yun ang sabi ko sa kanya na labis niyang kinatuwa. Tatanggapin mo ba ako bilang kasintahan mo? Kahit na matanda na ako at uugod-ugod na. Agad namang sumagot siya sa akin ng oo, mamahalin kita kahit sino ka pa. Kahit ano pa ang itsura mo, mamahalin kita sa panghabang buhay. Papa Dudut, December 19, 2019, isang maulan na araw ay naging magkasintahan kami ni Ernesto. Doon ko naramdaman na sobrang masaya pala sa pakiramdam na hindi mo pinipigilan ng sarili mo. Papa Dudut, hindi ko alam kung hanggang kailan tatagal itong relasyon namin, pero alam kong matatapos din po ito sa oras na kunin ako ng Panginoon. Pero isa lang ang sigurado ako. Magtatapos ito ng masaya ako at hindi ko makakalimutan na sa huling biyahe ko ay may nagmahal sa akin na isang lalaking nagngangalang Ernesto. Papa Dudut, sana po ay mabasa ninyo ang sulat ko and more power sa inyong programa. Sana'y tumagal pa ang inyong programa dahil marami kayong nabibigyan ng inspirasyon. Lubos na nagpapasalamat, Lisa. Maraming salamat, Lisa, sa iyong pagbabahagi ng totoong love story sa Papa Dudut YouTube channel. Naintindihan ka namin kung nagkaroon ka ng pag-aalinlangan sa pag-iibigan ninyo ni Ernesto. Pero alam naman nating lahat na age doesn't matter pagdating sa tunay na pag-ibig. Kapag sigurado kang mahal mo ang isang tao hanggat maaari ay huwag mo siyang paghihintayin at paglaruan ang kanyang emosyon. Oo, normal na pag-isipan nating mabuti bago tayo gumawa ng isang desisyon. Pero kapag sure na tayo, huwag nating patagalin. Kaya sa inyo, Lisa and Ernesto, sana'y humaba pa ang pagsasama ninyong dalawa. Congratulations! Dahil natagpuan ninyo ang pag-ibig sa kabila ng inyong edad.